For today's video po ay magluto naman po tayo ng photo cake. Tamang-tama po ito ngayong darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Kaya tara, samahan niyo po ako at simulan na po natin. Meron po ako ditong egg white. Tira ko po ito nung ginawa ko pong lichipla na dadali ng anak ko po sa school. Una po natin gagawin, salain muna po natin yung 3 cups na all-purpose flour. Salain muna po natin para hindi na po makasabay yung mga buo-buong harina. Or kung may mga dumi-dumi man po yung ating harina, hindi na po natin ito maisasabay sa pagluluto po natin. Maglalagay na rin po tayo ng 1/2 cup sugar white. Maglalagay na rin po tayo ng 1 tablespoon baking powder. Maglalagay na rin po tayo ng 1/2 teaspoon salt. Pagkatapos po nating mailagay yung mga dry ingredients, ito po ay hahaluin muna po natin para mapagsama-sama po natin lahat na sangkap na pinaglagay po natin. After po nating mahalo, maglalagay na po tayo ng 2 cups water. Pero 1/2 cup muna po ang ilalagay ko. Tatansyahin muna po natin kung okay na po ito. Kapag kulang pa po, magdadagdag na lang po tayo. Maglalagay na po tayo ng 1 tablespoon vanilya. Haluin lang po natin hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency ng ating mixture. Dahil kulang pa po yung ating tubig, maglalagay pa po tayo ng 1/2 cup na water. Mix lang po natin hanggang sa makuha po natin yung tamang timpla ng ating mixture. Dahil okay na po ito, kaya isi-set aside muna po natin. Dito naman po tayo sa ating egg white. Ito po ay gagawin nating merengue. Ilalagay na po natin yung 8 pieces na egg whites dito po sa ating mixing bowl. Guys, siguraduhin po natin yung ating egg white ay hindi po nahaluan ng egg yolk para maganda po ang kakalabasan ng ating merengue. Maglalagay muna po ako ng 1 teaspoon white vinegar. Kung may cream of tartar po kayo, mas okay po iyon. Dahil wala po ako, kaya ito na lang po ang gagamitin ko. Kapag ito po ay nagtumi na, maglalagay po tayo ng 1 cup white sugar. Ito po ay ilalagay po natin gradually. Kailangan po pala naka-high speed yung ating hand mixer para makagawa po tayo ng merengue. Kapag ganito na po yung ating egg white, hindi na po siya bumabagsak, okay na po yan. Pero kung wala po kayong hand mixer, pwede rin po kayong gumamit ng whisk. Pero kailangan po natin ng pangmalaskasang lakas sa pag-mix or sa paghahalo ng ating egg white. Ito na po pala yung ating mixture na ginawa po kanina. Ilalagay na po natin yung ating merengue. Maglalagay po tayo ng pakonti-konti muna po. Sa paglalagay po natin ng merengue, kailangan po ka-fold po ang ating paghahalo. At hindi po natin kailangan po itong ma-overmix. Kaya guys, kung meron po kayo dyan na egg white, try nyo na pong gumawa nitong photo cake na ito. Hindi po tayo dito gagamit ng gatas. Ito lang po ng mga sangkap na linagay ko, ito lang po ang gagamitin po natin. Pero napakasarap po ito kapag naluto na. Kaya try nyo na po. Pagkatapos po nating ma-mix, ilalagay na po natin to sa isang molder. Yung molder po ay linagyan ko po ng parchment paper. Para po mamaya kapag naluto na, madali po natin itong matanggal dito po sa ating molder. Bali, ang size po pala ng molder ko po na ginagamit ay 8 inches. Bali, mga 3/4 lang po ng ating molder ang ilalagay po natin na mixture. At pagkatapos po nating mailagay, ito po ay itataktak po natin para yung mga bubbles po ay matanggal pa. At maglalagay po pala tayo ng cheese na pang toppings po dito sa ating photo cake. At kung meron po kayo ng itlog na pula, lalo pong masarap po yung ilagay po dito sa ating photo cake. Dahil wala po ako, kaya itong cheese na lang po ang ilalagay ko. Dahil may sobra pa po yung ating mixture, gagamit pa po ako ng 7 inches na molder. Same process lang po, kagaya ng una po natin ginawa, isasalin lang po natin yung natitira pang mixture dito po sa ating molder. Habang nagpiprepare po ako ng photo cake, nagpakulo na po ako ng tubig. Dahil kumukulo na po, pahina na po natin. Buksan na po natin at ilagay na po natin yung ating isang molder na photo cake na lulutuin. Guys, kailangan pong i-low heat lang po natin yung apoy para maganda po yung kakalabasan ng ating puto. Dahil tinatamad na ako maghanap ng tela, kaya ito na lang pong foil ang gagamitin kong pangtakip po dito.
Naglalagay po tayo dito para hindi po matuluan ng tubig yung ating puto. After 20 minutes, check na po natin yung ating linuluto. Buksan na po natin. Gamit ko po itong barbecue stick, tutusukin po natin itong ating puto, i-check po natin kung ito po ay luto na. Dahil may sumama pa pong mixture dito sa ating barbecue stick, ibig sabihin hindi pa po luto yung ating puto. Kaya i-steam pa po natin ito ng mga 10 minutes. After 10 minutes, buksan po ulit natin. I-check po ulit natin. Tusukin po ulit natin ng barbecue stick itong ating linulutong puto. Dahil malinis na po yung ating steak, ibig sabihin luto na po yung ating puto cake. Kaya hahanguin na po natin ito. Dahan-dahan lang po sa paghahango dahil napakainit po nito. At ilagay na rin po natin ito pang isang molder na lulutuin po natin. I-steam po ulit natin ito ng mga 30 minutes. Takpan na po natin. Papalamigin muna po natin yung isa nating nalutong puto cake. Mga katenderang kusinera, napakasarap po nitong puto cake na ito. Sigurado pong magugustuhan nyo po ito. At eto na po yung isang molder na naluto po natin na puto cake. At yung isa po ay ubos na. Mabenta po yung ating puto cake kasi napakasarap po nito. Ilipat na muna po natin dito po sa serving plate. Ito po ang kagandahan na naglalagay po tayo ng parchment paper sa molder kasi madali lang po nating natatanggal. Babaliktaran ko muna po para matanggal po natin yung parchment paper po sa ilalim. Tanggalin na po natin itong parchment paper. Napakadali lang pong tanggalin, hindi po siya madikit. Isali na po ulit natin dito po sa serving plate. Napakasarap po talaga ito mga katenderang kusinera. Hindi po masasayang ang pagod nyo po sa pagluluto nito. Idagdag nyo na po ito sa handa ninyo ngayon darating na Kapaskuhan at bagong taon. I-slice na po natin para makita po ninyo yung nasa loob po nito o nasa ilalim po nito kung gaano po kasarap tingnan at kainin. Kukuha po ako ng isang slice para makita po ninyo ang nasa ilalim po nito. Ayan po ang sa ilalim. Napakagandang tingnan at napakasarap at napakalambot niya po talaga. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tenderang Kusinera. Bye-bye!